Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nataranta na. Nako, gutom sa kapangyarihan, lagot na kayo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito mga kababayan, i-share po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Nakalagay po sa thumbnail natin mga kababayan na gutom sa kapangyarihan. Okay? Dahil sa kabila ng kanilang ginagawang mga pagtira, no, sa kalaban sa politika, parang lumalabas ay gutom na gutom talaga sila sa kapangyarihan. Pero mga kababayan, sa kabila po ng pagiging gutom nila sa kapangyarihan, taong bayan, gutom na rin. Naku po. Ha? Hindi lang po ang taong bayan, maging ang ating mga Coast Guard, mga kababayan. Or Navy, or etong panoorin po natin ang balitang ito. Gutom na rin po sila mga kaubayan. Sabi po dito sa caption, billions of budget, nasaan Gutom na? at nagkasakit na ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa kawalan ng pagkain at malinis na tubig habang nagbabantay sa Escoda Shoal. Lugaw na lang ang kanilang kinakain at umiinom na sila ng tubig mula sa aircon. May Putulin lang natin saglit, no mga kababayan, gutom na. Yung ating mga bantay dagat, mga kababayan. Tapos ang ang lakas ng loob. Hindi naman sa sinasabi kong natatakot ang Pilipinas, pero mga karbi natin, isipin nyo naman, no? Dito pa nga lang sa pagkain, nagkukulang na kayo. Sa pag-provide dito sa ating mga bantay dagat. Paano pa kaya kung maggera dyan sa karagatan? report si Joseph Morong. Isa't kalahating kilong bigas na pinagkakasya sa 63 katao. Ganito kahirap ang naging sitwasyon ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa sa loob ng halos isang buwan bago makabalik ng Puerto Princesa, Palawan kahapon. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang. Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. So, meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Grabe ito mga Naubusan na rin kababayan. sila ng inuming tubig kaya bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Lasang parang swimming pool, then maalat. Dahil sa limitadong tubig at pagkain, nagkasakit na ang ilang tauhan ng Magbanwa. Tungsukan na. Sen mga kababayan, no? Nakakalungkot mang isipin, pero ito po ang katotohanan sa likod ng sigalot dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, or South China Sea, diba? So, nakakadurog po ng puso yung nangyayari sa kanila, mga kababayan, sapagkat ganito pa lang nangyayari sa kanila, no? Kulang sila sa pagkain, kulang sila sa tubig, nahihilo at nagkakasakit pa. Paano sila lalaban? Diba? Kung yung stand kasi ng ating administrasyon, mga kababayan, is wala makipagmatigasan talaga tayo, no? Unlike former President Duterte, dinadaan sa diplomasya. Dito naman walang diplomasya, mga kababayan, no? Although Philippines also claiming, no? Claiming lang tayo, di ba? Everybody is claiming.
Diyan sa West Philippines na yan. Pero what I'm trying to point out dito po sa video ito, yung kalagayan po pala ng ating mga bantay dagat, no, mga kaubayan. So, yan, anong masasabi niyo diyan, mga kaubayan? Billion, sabi dito sa caption, billion sa budget, nasaan na? Grabe ang kurakot. PBBM Marcos administration. Oh, yan, mga karibin natin. Kaya sabi ko kayo sa thumbnail natin, ginugutom nyo no? Kayo gutom sa kapangyarihan, yung mga tauhan nyo naman nagugutom. Di ba? O, ano masasabi dyan? Bukod dyan, mga karibin natin, eto pa. Speaking of gutom, sabi po ng Malacanang, nako, nagtaka po ang Malacanang, ha? Malacanang nagtaka kung bakit marami pang nakakaranas ng gutom. Bakit ba maraming nakakaranas ng gutom? Sabi po ni Ma'am Sas Rugando Sasot, baka po kasi iba ang nabubusog. May tama, no? May tama dito si Ma'am Sas. Kasi biruin mo, mga kaubayan, no? Napakalaki ng utang ng Pilipinas, kaliwat ka ng pangunguha ng mga pondo, no, ng gobyerno. Nagbebenta pa ng mga assets like yung gold natin, yung gold reserve, di ba? Sa kabila niyan, marami pa rin ang nagugutom at nagtataka ang Malacanang kung bakit marami ang nakakaranas pa ng gutom. Baka nga talaga iba ang nabubusog dito, mga kababayan, no? Iba ang nabubusog. Sino kaya ang nabubusog dito, mga karubyo natin? Kasi nga po, sabihin na natin ganito, malaki talaga ang budget natin. Siguro ko, itong administrasyong ito, yung ibinibintang nilang misuse of funds doon kay Vice President Sara Duterte, hindi kaya kayo ang nagmi-misuse ng funds? Kasi sa kabila ng napakalaking utang ng Pilipinas, gutom pa rin ang kinalabasan. Di ba? Sa kabila ng inyong pamimigay ng ayuda, eto, mga kaubayan, eto naman, sa kabila ng kailang pamimigay ng ayuda, gutom pa rin ang kinalabasan. Sabi po ni Atty. Claire Castro, yan si Atty. Claire, sabi niya po, mahirap po kasing ihinto ang pamimigay ng ayuda sa taong bayan. Bakit? Sabi niya mas marami pong mga kababayan natin ang aalma, lalo na nasanay na sila sa nakumuha ng ayuda. Natumbok mo. Natumbok mo talaga, Atty. Claire Castro. Nasanay na po sila kasi sinanay po ng administrasyong ito na mag-defend na lang sila sa ayuda. Kaya magugutom talaga. Yung ayuda ninyo, ilang araw lang ba yan naglalast? Di ba? Sabihin natin 1 week. 1 week lang yung para maubos yung ayuda ninyo. Talagang magugutom sila. Kasi maghihintay na naman sila kung kailan ang susunod na ayuda. Ginagawa niyong tamad. Ginugutom. Actually, no? Bukod sa tamad, ginugutom nyo yung taong bayan. Diyan sa mga ayuda-ayudang yan. Kaya kayong mga nakakatanggap ng ayuda kasi hindi naman lahat nakakatanggap, no? Kayo pong nakakatanggap ng ayuda, please, it is your opportunity. I-manage nyo na lang. Kung makakuha kayo ng ayuda, inegosyo nyo. Gamitin nyo sa tama. Para at least konti na lang, no? Yung mga magrereklamo na lang na nagugutom ay yung hindi mga nakakakuha ng ayuda. Kaso nga, mga kababayan, mas marami pa yata ang hindi nakakakuha ng ayuda kaysa sa nakakuha ng ayuda. Di ba? Totoo lang. Sa kabila ng kanilang sa kabila ng kanilang pagiging gutom sa kapangyarihan, taong bayan naman po ang nagugutom. Literally, na nagugutom talaga. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga kaubayan. At eto pa. Eto about naman po ito sa ICC. Eto, mga kaubayan. About po ito sa ICC. Post ni Attorney Salvador Panelo.
So, nabasa ko po ito nung February pa po ito nangyari. February 25 yata yon yung article ng nabalitang ito. Pero ito, basahin ko po para sa inyo kasi mismong miyembro, mga kababayan, mismong miyembro na country ng ICC pumalag sa kanila. Tayo pa kaya na hindi tayo miyembro ng ICC? Ito po, sabi po dito, Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Usama El Mastre Nema was detained in Turin on Sunday under an arrest warrant issued by International Criminal Court or ICC, which said he was suspected of crimes including the murders, torture, and rape of detainees in Libya. He was freed, pinalaya siya nung Tuesday. However, due to legal technicality and flown by an Italian state aircraft back to Tripoli. Yan. Italian Foreign Minister Antonio Tajani made light of the ICC objections, telling reporters the court is not the word of God. It's not the front of all truth. Yan. Italy is a sovereign country. Yan na. Keyword. Take note mga kababayan. Italy is a sovereign country and we make our own decisions. Yan po ang sabi niya ng Prime Minister ng yung Italian Foreign Minister na si Antonio Tajani. See that mga kababayan? At ni-research ko po yung Italy if it is a member of the ICC. And yes, mga kababayan, ang Italia po ay membro ng ICC pero pumalag sa ICC. Hindi po nila ibinigay yung Libyan general. Kasi nga po ang sabi nila, Italy is a sovereign country and we make our own decisions. How about the Philippines, mga kababayan? We are not a member of the ICC. No? Pero, hindi pero, we are also a sovereign country. At mayroon tayong sariling pagdidesisyon, justice system sa ating bansa. Bakit ganun? Bakit ipinagkanulo nila si former President Duterte? Nakakapagtaka, di ba? Bakit? Is it politically motivated, mga kababayan? Dahil nakikita nilang malakas, humatak ng tao si former President Duterte sa mga rally nila. Campaign rally, di ba? Pag si PRR na magsalita, talagang tutulo ang mga luha ninyo. Because it is coming from the heart, mga kababayan. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Bakit itong miyembrong bansa ng ICC pumalag? Samantalang Pilipinas hindi pumalag. Isa lang po ang naiisip ko, mga kababayan. Sa kanila, naninindigan pa rin sila na ang bansa nila ay may sariling soberanya. At gumagana ang justice system sa kanila. Where in the Philippines naman, it is the opposite, no? Bukod sa opposite, mga kababayan, may mga hudas at trahidor dito sa ating bansa. Kaya ngayon papalapit po ang eleksyon. Markahan niyo po yung mga hudas na yan. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto namang si Bayan Muna. Bayan Muna, former Bayan Muna Representative Nery Cormiares, no? Refuted the report of Senator Amy Marcos that the rights of former President Rodrigo Duterte were violated during the arrest, since the Philippines has no obligation to surrender him to the International Criminal Court. Yan, mga kabayan. Tumira na naman itong si Colmenares. Baseless and wrong ayon sa kanya.
yung report ni Senator Amy Marcos. You know what? No? Itong si Nery Colmenares, napanood mo ba yung video na kumakalat sa social media sa pag-aresto kay former President Duterte? At binasa mo ba yung Article 59? 59 yun, di ba? Na dapat dalhin muna sa custodial state. Ito abogado ito si Nery Colmenares, mga kababayan. Pero baseless and wrong yung investigasyon daw sa Senado. Ay nako, please don't, no? Itong ma-advise ko. Kung may naniniwala man sa atin dito sa channel na to. Yung mga naniniwala po, edi okay. Ito po ang advice ko sa inyong mga kababayan. Please don't vote this guy, no? Kasi I think tumatakbo na naman yata ito bilang representative. Wag po nating iboto itong mga Senator Colmenares at yung mga kasama niya sa Makabayan Block. Please lang, no? Please don't vote for the better future, no? Future ng ating bansa. Wala naman naitulong ang mga ito. Bagkos, kapag nanalo pa ang mga ito, mga kababayan, maaaring mag-isa lang tayo sa sarili nating mantika sapagkat, no? Ang pondo po na ibibigay sa kanila ay malamang sa malamang ay mapunta rin sa mga makakaliwa. Yun lang. O, di ba? Kaya wag na po nating iboto ang mga tulad nito, mga kababayan. No? Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian pa. Marami nang ebidensya na nagpapatunay na nalabag ang karapatang pantao ni former President Duterte. Pero itong si Nery Colmenares, mga kababayan, natutulog yata sa pansitan. Nako po. O yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Last po natin pag-uusapan to at i-play na po natin yung video, okay? Sabi po dito, AJK victims lawyer, ICC focus on Digong's shoot to kill admission. Abe, loko rin ang isang ito mga kababayan. No? What is, sige nga, ano yung basihan ng shoot to kill admission? Sabi po ni former President Duterte, kapag nanlaban, unahan nyo na. Kaysa kung kayo pa ang magurgor. Di ba? Oh, ano masama doon? Ipinagtanggol lang nila ang kanilang mga sarili. Sinabi ba ni former President Duterte na sige, kahit sino na lang. Di ba? Hindi naman ganun. Ikaw nga lawyer ka, di ba? Bakit nandito pa tayo sa mundong ito kung talagang shoot to kill talaga ang order, ba? Kasi nga po, we are a law-abiding citizen. Yung mga nagugurgur, yun po ang hindi nagbago. No? Yun po yung mga binigyan ng chance, opportunity to change their lives, to become a better one. Pero, tinanggihan po nila. Instead, nag-focus sila sa kung ano mang ginagawa nila. Kaya yun, ano rin, no? Itong AJK victims lawyer, si ano to si Conte, di ba? Cristina Conte. Sabi nga sa komento ng ating mga kababayan, konti lang ang alam. At saka NPA daw, mga kababayan. Well, anyway, it's their opinion and their opinion is my opinion too. Paras po tayo ng opinion, mga kababayan, di ba? Na talagang hindi natin masabi kung ano talaga ang ano ba talaga itong si Conte, no? Hindi ba niya nakikita, naririnig yung sigaw ng taong bayan? Well, anyway, ganun talaga ang mga lawyer, no? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto na. Pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaction. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng Magandang araw sa inyo lahat. Sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, hinahanapan po ng ebidensya, no? Hinahanapan po ng pangalan. Ito pong mga prosecutor na nagsasabi po na 30,000 daw po, no? Ang sistematikong napatay dito po sa war on drugs. Ayan po. At sinabihan pa po ni BP Sara na BOBO ang abogado ng kalaban. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga litong-lito na po yung mga tinatawag na political analysts. Kung ano po ang mangyayari dito po. No? Pilit na pilit po sila doon sa pagpapaliwanag sa survey
Samantalang yung survey results po mismo ay hindi ka panipaniwala. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, bago ka dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ngayon po, in-interview po, lumabas po ngayon itong mga pahayag ni BP Sara tungkol po dito sa, meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam nyo po, nire-require po ng ICC, hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Lahat ng ebidensya nyo, kinakailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin mapapatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni BP Sara, no? Sabi ni BP Sara, ipakita nyo yung pruweba, no? Na meron nga systematic. Ha? Mayroong Alam niyo mga kabayan kung bakit naging questionable, no? Yung 30,000 nila na victims di umano ng AJK, no? Naging questionable po yan kasi nagtatanim kayo ng mga biktima. Yun naman yun eh. Nabisto kayo. Pangalanan nyo yung 30,000 na yan with death certificate. At kung ano talaga yung para makita kung anong ikinamatay. Baka mamaya namatay yan sa COVID-19 or namatay po yan sa kagat ng aso, kagat ng lamok, kagat ng langgam o lahat na ng kagat, di ba? Kaya kailangan may death certificate mga kabayan para at least, di ba, maging patas ang dahil isa po yan maituturing na ebidensya, yung death certificate, di ba? Yan ay napaka malakas na ebidensya. Kung saan sila, kung ano ang cause of deaths, mga kababayan. Okay? Wala na mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan